pinatutuhanan ko na siya na nga at siya ang anak ng Diyos. Napakagandang salita na binitawan ni Juan Bautista sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Nasa ika-3 araw na tayo sa buwan ng Enero, bagong taon, 2024. Mga kapatid, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa napakaraming biyayang ating natanggap. Tayo mismo ay makapagpatutuo rin, gaya ni Juan, na napakabuti ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, pakikinig. Sana naging inspirasyon at nagbigay ng lakas ang mga pagninilay na ito sa inyo. Makaasa kayo na ako mismo sa likod ng aking napakaraming pinagkakaabalahan ay humahanap rin ng panahon, oras upang yung mga pagninilay na inyong naririnig ay tuloy-tuloy lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa sa pamamagitan ng pag-share ninyo sa vlog na ito. Mga kaibigan, ang ating pagninilay sa araw na ito, sa ika-3 araw sa buwan ng Enero, ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Napansin natin na si Juan Bautista ay patuloy na nagpapahayag at nagsasabi tungkol sa katayuan ni Jesus na siyang kinikilala niya na sumusunod sa kanya at ipinaghandaan niya ang pagdating ng tagapagligtas na ito. Kaya nang mapansin na si Jesus, ano ang sabi ni Juan? Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na umaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Juan mismo ay siyang nagkaroon ng malaking panindigan at pinatutuhanan ni Juan na siya nga ang anak ng Diyos. Napakaganda. Mga kapatid, sa ating mga karanasan sa buhay, marami tayong mga nararanasan na minsan nagdulot ng panlalamig, nagdulot ng kaguluhan sa ating mga isip, sa ating mga puso, nagbigay ng panghihina sa atin, lalong-lalo na sa ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ngunit alam ko naman na sa likod ng mga ito, tayo rin mismo ay makapagbigay ng tapat na patutuo kay Kristo na anak ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang patuloy na kumikilos at gumagabay sa ating buhay. Gaya ni Juan, pagdating ng panahon, tayo rin ay makapagsalita ng buong kagalakan. Narito na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sana mga kapatid, mapagtibay pa ng ating karanasan at ng ating mga mabubuting ginagawa, ang ating pagkatao at ang ating pananalig sa Panginoon. Sana tuloy-tuloy tayo at huwag tayong manghina na magpahayag ng kabutihan ng Panginoon. Anuman ang ating estado, anuman ang ating ginagawa, maging saksi tayo ng lubusan at pagsasabuhay ng maayos ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang mabuting balita. Dahil alam natin na sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng kabutihan, may pahayag natin ang ating pagpapatotoo sa anak ng Diyos na ating kinikilala, na ating Panginoon at tagapagligtas. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon at sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming makilala ka ng lubusan, na kami mismo ay magpatotoo at maging tunay na saksi mo sa aming araw-araw na pakikisalamuha sa bawat isa. Amen.